Magandang gabi po sa inyong lahat na nakikinig sa programang Pamana. Ito pong muli si Sister Elisa Ferrer ng Lord Jesus Christ Lifeline Church. Binabati ko kayo ng mapagpalang gabi sa lahat ng ating mga kapatiran sa Lifeline Church dito sa Baguio City, sa ating mga kapatid na ma-visually impaired at sa mga kapatid sa La Trinidad, Benguet, Tadyangan, Dagupan City, Tarlac City at Bulacan at sa iba pang dako po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Binabati ko rin po ang lahat ng nakikinig outside the Philippines, sa mga kapatid po natin katulad ng mga nasa ibang bansa katulad ng Amerika, Canada, Europe, Middle East at iba pa pong dako o panig ng mundo. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Tayo po'y manalangin, pagpalain mo muli ang iyong mga salita na maihahayag ngayong gabi, Panginoon. Maging ang mga makikinig, Lord, ng iyong mga salita at alam po namin totoo ang iyong mga salita at ang mga pangako nga po at pangako at mga prinsipyo sa Biblia ay totoo. Maitaas ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan, sa aming pong buhay, Lord. In Jesus' name, Amen and Amen. So, nung pong nakaraang Martes or Tuesday, atin pong pinag-aralan ang kahalagahan po ng tunay at totoong pagsisisi, true repentance. At pag inyo pong babalikan ang ating mga napag-aralan ay makikita natin kung gaanong nais talaga po ng ating amang nasa langit na tayo po ay muling lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya't ngayong gabi ating pag-aaralan ang kaligtasan sa pamamagitan ng awa o ng habag ng ating amang nasa langit sa pamamagitan ng pananampalataya or salvation by grace through faith. Doon po sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9 ating mababasa ang sabi po doon, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. So, it is by grace we have been saved through faith and not by good work. So, ngayong gabi, maintindihan po natin na ang habag o ang kaligtasan natin na binigay ng Diyos sa pamamagitan po ng Kanyang habag ay hindi po natin maaaring ipagmalaki na ito po ay galing sa ating sariling lakas o kaya dahil tayo po ay mabait, kaya po tayo maliligtas. Malinaw po ang salita ng Diyos. Ang kaligtasan ay regalong nanggaling sa ating amang nasa langit sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang Kanyang kabutihan, ang Diyos na mabuti, ang Siyang nagsakripisyo sa Kanyang anak upang mamatay dun sa krus, upang Kanyang batayin ang lahat ng kasalanan o naipatong sa Kanya ang lahat ng kasalanan ng mundo. And ang Panginoong Hesukristo ang Siyang expression ng ating amang nasa langit ng Kanyang habag o ng grace na tinatawag sa Ingles. Kaya nais din po ng ating Panginoon na tayo rin po ay mag-respond sa kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya na Kanyang sinumulan din sa atin. Kaya't ang pagkakaintindi o pag-intindi ng grasya o ng habag ng Diyos ay kinakailangan din po ng pananampalataya. At ito po ay nanggagaling o manggagaling din po sa atin bilang ating pagtugon sa Kanyang binigay na offering through Christ, and it is through His grace. So, kung atin pong babasahin ang Bible, paano po na-define o paano po nila binigyan ng meaning ang salitang faith o pananampalataya? Ano po yung dalawang bagay na nagsasabi patungkol po sa pagkakaroon ng pananampalataya? Ito po'y mababasa natin sa Hebrews chapter 11 verse 1.
Ang sabi po doon, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay at katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Sa English, faith is being sure of what we hope for. So sure po tayo po ay nananampalataya na ito po ay mangyayari. At alam natin, kahit hindi po natin nakikita, ay mangyayari nga po. Yun ang pananampalataya. At mababasa pa po natin sa iba pa pong mga verses ang patungkol po sa pananampalataya at what pleases God. Why is it impossible to please God without this requirement of faith? What should everyone who comes to Him believe in? Ano nga ba ang dapat na paniwalaan? What awaits those who earnestly seek God? Ano naman po ang pwedeng reward ng mga mananampalatayang they are really seeking God? And mapapansin po natin yan sa Hebrews chapter 11 verse 6. Ang sabi po doon, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga Kanyang nagsisihanap. So without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So, meron pong reward sa mga taong nagsisik o hinahanap ang Diyos o nananampalataya na merong Diyos na nagliligtas. Saan ba natin makukuha or where does your salvation come from? Saan po ang inyong paniniwala? Saan po nakabase ang inyong kaligtasan? Ito po ba ay nakukuha sa maganda at mabuting mga gawa? Malinaw po ang salita ng Diyos. Hindi po nakukuha ang kaligtasan kapag ikaw ay gumawa ng mabuti sa iyong kapwa. Hindi ko sinasabing bawal pong gumawa ng mabuti. Subalit, ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang kaligtasan na nais ng Diyos, ang kaligtasan na ito po'y kusa niyang binigay. Ito isang regalo. At hindi man natin deserve na tayo po ay mabigyan ng ganitong regalo, ginawa pa rin ng ating amang nasa langit. At ang tanging nais lamang niya ay tanggapin natin ang ating regalo. Siguro naman po, pag kayo po ay nakatanggap ng regalo sa kahit sino pa man na tao o lalo na po sa ating mga mahal sa buhay o mga kaibigan natin, pag nakatanggap tayo ng regalo, ano pong gagawin natin? Hindi po ba tinatanggap po natin ng may kagalakan? Ganun din po ang nais ng ating amang nasa langit para po sa atin. Amen. At katulad ulit nung Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, it is by grace you have been saved. Sa habag ng Diyos, tayo po ay mailigtas o nailigtas na. Ang kailangan lang po natin ay tanggapin ang kanyang dakilang regalo. At sino po ang siyang nagpapatawad o nagpalaya sa atin mula sa ating kasalanan? Atin pong napag-aralan yan noong nakaraang Martes. There should be true repentance. Kailang manggaling talaga sa puso natin na tayo po ay nagsisisi. Sabi po doon sa Ephesians chapter 1 verses 7 to 8, ang sabi po doon, nasa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace that He lavished on us with all wisdom and understanding. So we really need now to understand ano nga ba talaga ang grace and faith. At yun nga po yung nabasa natin doon po sa Ephesians chapter 2 verse 8. Inuulit ko po, it is by grace you have been saved. Sa pamamagitan po ng habag ng Diyos, tayo po ay naligtas o ililigtas ng Diyos. Lalo na po kapag tayo po ay nagresponde sa panawagan ng Diyos, ino-offer niya ang kanyang habag, ang kanyang
ang regalo po niya ng kaligtasan. Kaya it is through Jesus Christ that salvation has been provided to us, for you and for me. And it is through Jesus Christ that God's grace has been revealed. Ang habag ng Amang nasa langit ay naipakita sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Katulad ng sinabi ko, Jesus Christ is the perfect expression of God's love for you and for me. Pero kailangan po nating tanggapin, kailangan po nating maniwala, kailangan nating maniwalang siya ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, at kailangan din nating maniwala na siya po ay babalik muli upang tayo po ay kanyang iligtas. So, yun po ang kailangan po nating maintindihan. We need to understand what is grace and what is faith. Ang grace din po ay sinasabi nilang unmerited favor shown to you by God sa English. Unmerited favor. Pag sinabi mong unmerited favor, ito ay kusang ibinigay na hindi man natin deserve o hindi po tayo dapat tumanggap. Wala po tayong karapatan sana na tanggapin ito, pero binigay kasi ng Panginoon dahil sa kanyang habag at sa kanyang pag-ibig sa atin. Kung kaya't kinakailangan lang niya nating mag-respond doon po sa panawagan at offer ng ating Panginoon. So even if you are still sinner, God looked upon you in love and has forgiven you. It's the love of God that had initiated or motivated him to really save us from the curse of sin. And it is through the act of Jesus Christ's death on the cross that had actually paid us the penalty. Tayo po ay ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ang naging alay para sa ating kasalanan. At without this act of God, we will never receive God's forgiveness. Dahil nagkasala po ang sangkatauhan mula pa sa panahon ni Adan, kailangan pong malaman po natin na ating namana ang kasalanan yaon at hindi tayo makakabalik sa Amang nasa langit kapag hindi po tayo lumapit sa ating Ama at hindi niya ibibigay ang restoration of forgiveness if we are not willing to have or to restore again such relationship with our God the Father. So it is through faith, it is through grace that we have received or that we have been saved. Amen po ba? So, the grace or ang grasya ng Panginoon ay isang pabor na ginawa niya po niya sa atin upang tayo po ay maligtas at salamat kahit hindi po natin deserve kasi po tayo po ay nagkasala po. At dahil sa kanyang pag-ibig na ang nakikita na lamang po ng ating Amang nasa langit ay ang Panginoong Jesucristo na ating pong tinanggap. Yun po yung nakikita niya sa atin kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang Amang nasa langit, nakatingin siya sa dugo, sa ginawa, sa sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po hindi po natin deserve. Pero thank you Jesus dahil kinuha nga po niya ang ating lugar, kinuha po niya ang dapat na tayo po ang magdusa pero siya po ang nagdusa para po sa atin. Yan po ang ating Panginoong Jesucristo at nais po ng Diyos Amang nasa na langit na tayo po ay maligtas nga po at in-offer po niya yon. At mapapansin po natin, katulad ng sinabi ko kanina, it is the love of God that had motivated Him to offer His Son for you and for me. God loved us so much. Sabi nga sa John 3:16, that He gave His only begotten Son. Pero may condition, but whosoever believe in Him should not perish, but will have an everlasting life. Amen? Kailangan po nating maniwala, tanggapin ang kaligtasan ito upang magkaroon po ng katuparan yung pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan po ng pagtanggap natin sa ating Panginoong Jesucristo. So God expressed His abundant grace when He offered His Son as sacrifice for our sins, for your sins, for my sins. What else? Christ loved us
that He gave His life for you and for me. Kung ang amang nasa langit, mahal tayo at binigay ang kanyang bugtong na anak, gayon din ang ating Panginoong Kristo. Ganon din po ang kanyang pag-ibig sa atin kasi inalay din po niya ang kanyang buhay para sa atin. So Christ's obedience to the Father caused Him to offer His whole life for you and for me. Sagkat mahal niya ang amang nasa langit, so naging obedient si Jesus upang maging alay para sa atin. At ang kaligtasan nga po ay isang regalo. Ito po ay walang bayad na regalo. Tanggapin mo lang at kailangan lang pong ma-restore ang ating relasyon sa ating amang nasa langit sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesu Kristo. So, ano po ang dapat po nating response with this grace or this gift, free gift that God is offering us? Ang ating pong response ay faith, pananampalataya. Kailangan po nating maniwala na ito ay totoo, na ito nga po ay talagang nagsasabi ang katotohanan, ang salita ng Diyos na kailangan ng taong mailigtas siya, hindi lamang sa kanyang physical body, pati na yung kabuuan niya, yung kanyang spirito, lalo na po na siyang babalik sa amang nasa langit. Hallelujah. So faith is your response supposed to be in God. Kung papansinin natin, ang pananampalataya is trusting in God and having confidence in God. And we can read through some of the verses. Sabi po sa Galatians chapter 3 verse 14, basahin ko po sa Ingles. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Jesus Christ, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. Sino po yung mga Gentiles? Tayo po na mga kasalukuyang nananampalataya. Tayo po yung mga Gentiles na sinasabi po dito na kailangan pong manampalataya sa ating Panginoong Hesu Kristo. Ang sabi pa po sa may Galatians chapter 3 verse 22 to 26, but the scripture declares that the whole world is a prisoner of sin, so that what was promised, being given through faith in Jesus Christ, might be given to those who believe. You are all sons of God through faith in Christ Jesus. Kung papansinin po natin dito, meron pong requirement. So, kailangan tanggapin po natin na totoong nagkaroon po ng kasalanan at tayo po ang mga makasalanan na mga yon. At tayo po ay originally mga prisoners of sin. Pero paniwalaan natin na may promise ang ating Panginoon na tayo po'y ililigtas niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Pero ano po ang requirement? Kailangan po nating maniwala. Kailangan po nating pagtiwalaan ang sinasabi ng salita ng Diyos sapagkat ito'y mga katotohanan at gusto niya makasama po niya tayo in the future in His kingdom, ang ating amang nasa langit. Sapagkat siya ang gumawa sa atin. We were made and created in the image and likeness of God. And God would want this thing to be restored. Yung original na pagkagawa ng tao ay ma-restore sapagkat originally we are created and loved by God. But because of sin na naman na po natin mula pa kay Adan at Eva, kaya nagkaroon ng separation sa ating Panginoong amang nasa langit. Pero salamat sapagkat siya pa rin ang gumawa ng kaparaanan upang tayo po'y makabalik muli doon sa orihinal na ating pong pagkagawa, na tayo po ay kanyang nilikha mula po sa kanyang wangis, hallelujah, wangis ng ating amang nasa langit. At nais po niya ulit na makipag-ugnayan sa tao at sa pamamagitan ng kanyang anak na Hesu Kristo na namatay at nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Nais po muli niya ma-restore ang ating relasyon sa amang nasa langit. Kaya't ang gawin lang po natin, tanggapin, paniwalaan, tanggapin ang ating Panginoon Kristo sa ating buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. So it is faith. Sabi dito, ulitin ko po, faith is trusting in God and having confidence in God
And it is an obedient action based on, number one, the nature of God. So, ang pagiging obedient po natin, or yung pong pagtitiwala po natin, ay nakabase rin po doon po sa, number one, yung nature ni God. Sino ba si God? Sa James chapter 1 verse 17, ang sabi doon, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Ang regalo ay nanggagaling sa Amang nasa langit. Yan po ang nature ni God. Siya po ang nagbibigay. Siya ang nag-aabot po sa atin. At sabi pa po sa may Psalms chapter 146 verses 5 to 6, blessed is he whose help is in God of Jacob, whose hope is in the Lord his God, the maker of heaven and earth, the sea and everything in them, the Lord who remains faithful forever. That's our God. He is a faithful God. He is a blesser. He is the one who is reaching to us. Siya pa rin yung God na ang nature po niya, ang yung katangian po niya ay constant. Hindi po nagbabago mula pa noon hanggang ngayon. Sa kasalukuyan at sa hinaharap, hindi po siya nagsisinungaling. Hindi po siya sinungaling na Diyos. Totoo po siyang Diyos. He is a God who does not fail. He accomplishes o ginagawa niya ang kanyang mga salita. Ano pa po ang basehan natin? Bakit kailangan nating magtiwala at maniwala sa ating Amang nasa langit o sa Panginoon? Aside from His nature as a God, ang basehan po ay yung saving work of Christ. It's through Christ. So, Christ has demonstrated perfectly His love to us, that while we were yet sinner, Christ died for us. Matatagpuan natin yan sa Romans chapter 5 verse 8. You have to put your faith in Christ. So this is God's only means for all men to be saved, to believe in Christ. We need to believe in the saving work of Christ. And it is true. Nakikita po natin ito sa salita ng Diyos. So yung faith pa rin ay makikita natin, base pa rin sa kanyang mga salita. Ang sabi po doon sa Isaiah chapter 40 verse 8, the grass withers and the flowers fall, but the word of God stands forever. So nothing can beat the word of God. It is really true and alive. And it will never return void. Hindi po babalik na wala pong kabuluhan ang salita ng Diyos kapag atin pong pinaniwalaan ito at ito po ay ating pong pananampalatayahan na ito po'y gagawin ng ating Panginoon. So again, salvation is by grace through faith. So 2 Corinthians chapter 7 verses 10 to 11, godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. So if we have this nature of God and we know that we are made from the image and likeness of God, it will lead us to repentance and accept the salvation that God is offering. At wala pong pagsisisi kapag tayo po ay tinanggap po natin ang kaligtasang nanggagaling sa Panginoon. So salvation results from the grace of God when He gave His Son Jesus to die for you and for me. So this single act is God's only remedy for sin. Ito lang po yung paraan ng ating Amang nasa langit upang tayo po ay maligtas. Kaya lang nga po nakakalungkot sapagkat may mga tao o mga nilalang na ayaw po nilang tanggapin ang katotohanan. So they deny this truth and they do not believe in Jesus Christ and they don't like to be saved. Pero sa mga naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang ginawa at nabayubay siya sa krus ng Kalbaryo at naniwala sa Amang nasa langit, ang kaligtasan ay ibinibigay at binibigay na libre ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga po ang salvation, ang kaligtasan po talaga ay sa pamamagitan ng paniniwala
pagtanggap sa ginawa ng ating Panginoon Kristo, pagtanggap na tayo po'y makasalanan, pagtanggap na ang Diyos lamang ang siyang makaliligtas sa ating mga spiritual, to our soul and spirit na magliligtas sa atin upang bumalik po tayo doon po sa kalungan ng ating Amang nasa langit. Praise the Lord, praise the Lord. So, salvation is purely an act of God. Yun po yung ating summary. Sa-summarize ko po na ito po ay nanggagaling doon po sa kabutihan ng ating Panginoon. It came from God. Another one, salvation does not result from one's good works. Hindi po ito galing sa mabuting gawa, sa mabuting mga ginawa mo sa kapwa mo. Hindi ka pa rin maliligtas hanggat hindi mo tinatanggap ang Panginoong Kristo. Kasi yun po ang requirement po ng Bible. So, maganda po natanggapin po natin ang Panginoong Kristo at magpapatuloy ang kabutihang ginagawa mo at lalo pang magkakaroon ng meaning kapag ikaw ay gumawa ng mabuting gawain kapag nasa iyo ang Panginoong Hesus Kristo. Another one, salvation is complete. We do not add anything on it. Wala na pong halo ang salvation. It is purely a gift from God. And we need to have faith in God, and we have to believe that He provides grace for us. And faith o ang pananampalataya ay ang resulta po ng katwiran before God. So we become righteous in the sight of God. It's Jesus who is righteous. But when we accept Jesus in our hearts, in our lives, it's Jesus' righteousness. Yun ang nakikita ng Amang nasa langit. Kaya thank you, Jesus. Thank you for loving us. Thank you for saving our souls. Thank you for the free gift that you have given us, Lord. And I pray that lahat po ng nakapakinig ng iyong mga salita ay talagang totoong maniniwala sa iyong mga salita na tanging ikaw lamang, Panginoon Kristo, ang aming kailangan para po kami ay maligtas at magkaroon po muli ng relasyon sa aming Amang nasa langit. Salamat, Amang nasa langit. Father God, thank you for your love, for your precious love that you gave Jesus as a ransom for our debts, for our sin. And thank you for the gift of faith. Thank you for the gift of salvation. And thank you for the gift of righteousness. Salamat po, pagpalain niyo pong lahat po ng nakinig ngayong gabi sa iyong papurit pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen and amen. So muli po, akin pong inaanyayahan ang bawat isa na makinig muli sa ating pong programang Pamana every Tuesday, Thursday, and Saturday from 9 p.m. to 9:30 p.m. And makinig po muli kayo sa mga programa po ng Snacks Radio. Marami pong mga programs, mga Kristiyanong program para po tayo po'y lalong makapag-aral at magkaroon po ng knowledge about the Word of God and the secrets of the Word of God. Praise the Lord. At maraming salamat po. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Good night and God bless.